Malungkot na magdidiwang ng Kapaskuhan ng pamilya Marfil ng Matalam, North Cotabato. Dalawa kasi sa membro ng kanilang pamilya ang pumanaw sanhi ng karumal-dumal na krimen. Ang pangyayari ay laman ng usap-usapan sa social media at mga balita na umani ng sari-saring komento, haka-haka at mga palaisipan. Sa ulat, nagpaalam lamang ang magtito na sila Joji Marfil at Elma Rose Marfil na bibili ng karne sa Magpet. Lula ng motorsiklo na minamaneho ni Joji ay masigla nilang nilisan ang kanilang lugar. Subalit mula nang umalis ay hindi na sila nakabalik pa ng kanilang bahay hanggang sa matagpuan ng wala ng buhay nilang mga katawan sa magkaibang lugar. Tagpuang parehong walang buhay at sa magkaibang araw ang magtiyuhin na unang naiulat na nawawala sa sitio Kaya-Kaya, Barangay Marbel, Matalam, North Cotabato. Kinilala ang mga biktima bilang sina Joji Marfil, 20 anyos, at ang kanyang pamangkin na 13 anyos na si alias Bebe, kapo residente ng NOA Magpet, North Cotabato. November 17, 2025, maaga pa nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Magpet, North Cotabato. Ito ay dahil sa biglaang pagkawala ng magtiyuhin na sila Joji Marfil, 20 years old, isang fish vendor, at ang pamangkin nito na si Elma Rose, estudyante. Base sa report na kanilang unang natanggap, November 16, 2025 ng alas 5 ng hapon, nang magpaalam ang dalawa na pupunta sa kabayanan para bumili ng karne. Subalit mula nang umalis ang dalawa ay hindi na sila nakauwi pa ng buhay. Hindi na rin nila makontak ang mga cellphone ng dalawa kaya naman labis ang pag-aalala ng pamilya. Sa tulong ng kapulisan, mga barangay officials at mga mamamayan ng Magpet ay nagsimula ang isang malawakang paghahanap sa dalawa. Kasabay nito ay mabilis din na kumalat ang panawagan sa social media sa kung sino ang nakakita sa dalawa na huling nakitang buhay sa bahagi ng Green Hill, President Roxas at Antipas, patungo sa Arakan. Maghapon silang naghanap subalit bigo sila na matagpuan ng dalawa. Pagkagat ng dilim ay nagdesisyon ng search party na magpahinga at ipagpatuloy ang paghahanap kinabukasan sa mas malayong area na nasasakupan ng Magpet, North Cotabato. Kinabukasan, tulad ng napag-usapan, ay maaga pang muling umikot ang grupo sa mga lugar na hindi nila napuntahan. At hindi nga nabigo ang grupo dahil noong November 18, 2025 ay natagpuan nila ang wala ng buhay na katawan ni Joji Marfil na nakabitin sa isang puno na nasasakupan ng Barangay Marbel, Matalam, lugar na tinatayang 1 oras ang layo mula sa kanilang tahanan. Nang matagpuan ang katawan ni Joji ay umasa ang grupo na nasa malapit lang ang nawawalang si Elma Rose. Ganun pa man ay hindi nila natagpuan ang dalaga maging sa muling pagkagat ng dilim. Kinabukasan, November 19, 2025, sa pangatlong araw ng paghahanap ay muling bumalik ang grupo sa lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Joji Marfil. At mula sa masukal na taniman ng tubo ay natagpuan nila ang nabubulok ng katawan ni Elma Rose. Di tulad ng kanyang tito, si Elma Rose ay natagpuang nakahandusay sa damuhan at walang saplot ang katawan. Kaya naman una nang hinala ng kapulisan na ang dalaga ay biktima ng panggagahasa. Sa paligid ay nakarecover sila ng bagong tabas na hinihinalang ginamit ng mga suspect. Ganon din ang pares ng tsinelas ng biktima. Kinabukasan, November 20, 2025, sa di kalayuan, kung saan natagpuan ang katawan ni Elma Rose ay natagpuan naman ang motorsiklo na sinakyan ng dalawa. Ang motor ay sinuksok sa masukal na bahagi ng tubuhan. Ang 13 taong gulang na dalagita mula Magpet, Cotabato matapos positibong kilalanin ng pamilya at mga otoridad ang bangkay na nadiskubre sa sitio Kaya-Kaya ng Barangay Marbel, Matalam. Hindi agad ito natagpuan matapos tabunan ng mga damo. Kinumpirmahan ng Matalam Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, 40th Infantry Battalion, Magpet PNP at ng mismong kaanak ng biktima na ang labi ay ang nawawalang dalagita na huling nakitang kasama ng kanyang 20 taong gulang na tiyohin na una nang natagpuang patay sa parehong lugar. Nasa 25 metro lamang ang layo ng bangkay ng babaeng biktima mula sa bangkay ng tiyohin nito na unang natagpuang patay. Ang post-mortem examination sa katawan ni Elma Rose ay kinumpirma ng kapulisan na positibong ginahasa ang dalaga. Base sa mga nakitang sugat at pasa sa maselang bahagi ng katawan nito.
Mas nahirapan pa ang mga investigador dahil walang mga CCTV camera sa lugar kung saan natagpuan ang mga katawan. Una na silang nanawagan sa kung sino ang makakapagbigay ng impormasyon na may kinalaman sa nangyari sa dalawa. Ganun pa man, isang bagay pa ang dumagdag sa sakit na nararamdaman ng pamilya. May mga lumabas kasing balita na maaaring ang gumahasa at pumatay sa dalaga ay ang mismong tiyuhin nito na si Georgie Marfil. At dahil sa konsensya ay saka nito winakasan ng sariling buhay sa pagbitin sa puno. Bagay na isang malaking palaisipan. Una sa lahat ay nagtaka ang marami kung bakit sa malayo natagpuan ng motorsiklo nito kung wawakasan din naman ito ang sarili, ay bakit kailangan niya pang lituhin ang investigasyon. Sa ngayon ay masusing iniimbestigahan na ng kapulisan ng Magpet ang nangyari sa mga biktima. Isa lang ang sigurado, nagkaroon ng foul play sa pagkamatay ng dalawa. Isa sa mga hypothesis ng investigador ay maaaring ginahasa ng mga suspect ang dalaga bago nila pinatay ang tiyuhin nito at pinagmukhang pinatay nito ang sarili. Kung totoo ang nasabing espekulasyon, ay malaki ang posibilidad na hindi lamang iisa ang suspect dahil hindi ito kayang gawin ng iisang tao lamang. Hindi rin naman nila isinasantabi ang opinyon ng marami na maaaring ang tito mismo ng dalaga ang gumahasa at pumaslang sa kanya. Ganun pa man, sa ngayon ay isa lamang ang nais ng pamilya ng dalawa, ang lumabas ang katotohanan at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay nila. Mahirap lamang ang pamilya nila Elma Rose, bagamat lahat ay ginagawa ng kanyang mga magulang para sa kanyang pag-aaral. Mataas kasi ang pangarap ng dalaga at syempre, isa na nga rito ay ang makaahon sila sa kahirapan. Samantala, hindi naman ibang tao sa pamilya si Georgie, lalo na nga tiyuhin nito ni Elma Rose. Magkatabi lamang ang kanilang tinitirhan at sadyang malapit sa mga pamangkin ng binata, lalo na nga sa dalagang si Elma. Isa ito sa mga bagay na pinaglalaban ng pamilya. Mahal ni Georgie ang pamangkin at malapit din si Elma sa kanyang tito. Kung may bagay man na hindi magugustuhan ng dalaga sa kinikilos nito ay noon pa sana ito umuiwas sa kanyang tito Georgie. Kaya naman malaki ang paniniwala ng pamilya na ibang tao ang responsible sa sinapit ng dalawa. Nangako naman ng kapulisan na gagawin nila ang lahat para malaman ang katotohanan at mapanagot ang kung sino man ang responsable sa nangyari. Sa ang pamilya ng magtiyohin na naniniwalang biktima ng summary execution ang dalawa at hindi self-harm. Ayon sa mga magulang, minahal at inalagaan nila ang dalawa at nananatili silang umaasang lalabas ang tunay na nangyari sa insidente. Git nila, walang naitatago sa Panginoon. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Hindi rin... Salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong salubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.